I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. I think 4 days ago, correct me if I'm wrong, nagpunta po ang Pangulo sa Bangsamoro. Nako, nagpaulan talaga ng tulong mga kababayan. Sobra, bawat gobernador sa bawat region ng Mindanao na megay, milyon-milyon, hindi kayo naloka. Sabi nga po ng isang babae na interview dyan, tinupad na po na Pangulo yung pangako niya. Wow, grabe mga kababayan. Nakaka-overwhelm talaga ito si Pangulong Marcos Jr. Sobrang hands-on talaga, no? Ang kanyang tulong sa bawat Pilipino, especially sa Barn, sa Tawi-Tawi, Lanao del Sur, sa Cotabato, basta dyan sa buong Mindanao, mga kababayan. Talaga naman, wala na ako masabi kay Pangulong Marcos Jr. Oh my gosh. Talaga naman, ewan ko na lang kung may masasabi po yung iba na sinasabi walang nagawa ang Pangulo. Pero tingnan nyo naman guys sa video na ito, hindi lang milyon-milyon, mga equipments, mga bigas, ang dami. Oh, totoo yun, tinupad niya talaga yung pangako niya as in. Ganyan ang isang Pangulo. Oh, 'di ba? Talaga naman inaalala niya yung kapakanan ng mamayang Pilipino. Tsaka guys mahal talaga rin siya ng mga kababayan nating mga Muslim, except lang yung iba. Talaga naman todo hands on. Kaya hindi nyo po basta-basta galawin ng Pangulo pagdating dyan sa Barn. Although ang Barn guys Marawi, Tawi-Tawi, medyo napakadelikadong lugar, pero ang Pangulo walang pake. As long as naghahatid ng tulong, talagang mamahalin siya. Hindi lang po ngayon ang tulong niya, itong mula nung nakaupo nga siya bilang Pangulo, sunod-sunod ang tulong dyan sa ating mga kababayan ng mga Muslim. Lalo na po guys, yung mga nagbalik loob, ay nako, mayroong sariling bahay, binigyan sila ng pamahalaan. And of course guys, yung pamumuno ng Barn, ay nako, todo hands-on din na tumulong. Kaya tayo kay mahal na Pangulong Marcos Jr. Pakinggan nyo guys, no? Hanggang dulo, napakaganda itong kanyang ginawa talaga. Eto na. And happy na of all the students na sa Basilan po, especially sa aming province sa Basilan po, isa po ako sa napili po. Nagtulong po ng financial assistance na ito, lalo na po sa enrollment namin, sa pag-procure po ng aming uniform, sa pagbayad ng enrollment, FS, ng aming compre, lalo na po yung father and mother ko, which is senior citizens. So, pwede ko po silang mabilhan ng gamot nila. So, talagang yung ganitong program po is nakakatulong po sa mga underprivileged na students po, talaga gaya na. And I also wanted to extend my appreciation to our President Bongbong Marcos, for this privilege po na maging isa sa mga scholar po ng presidential scholarship. Labis po ako nagpapasalamat sa programa po ni BBM, lalong-lalo na po sa pagtugon niya sa pangangailangan po ng mga farmers. Hindi lang po sa aming lugar, kung hindi sa buong Mindanao po, talagang nakaka-avail po kami ng lahat ng mga program niya. At napakalaking bagay po ito na nakatulong po sa amin, lalong-lalo na yung sa mga livelihood project na binigay niya po sa amin. Hindi lang po livelihood, may mga financial din po na pinaparating sa amin, mga farm equipments, napakadaming bagay po ang naitulong ni BBM sa amin. Kami napapasalamat sa kanyang tulong at tinupad niya po yung kanyang mga pangako na talagang susuportahan niya po ang farmers, lalo na po dito sa Mindanao po. Ma'am, malaking tulong po talaga sa amin ito, lalo na sa pamamasada namin araw-araw sa patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel or gasolina namin. Kaya malaki po talaga may tulong niya sa amin, ma'am, sa pang-araw-araw po. Sa ating mahal na Pangulo ng Pilipinas, maraming salamat po sa pamimigay niyo sa amin ng fuel subsidy. Minsan po nakakatanggap rin po kami ng cash assistance mula sa government ng Bangsamoro. Papasalamat din kami sa aming Chief Minister, si Raup Makakua.
lalo-lalo na sa ating presidente. Sa BLT-PARB, sa pamamagitan ng BLT-PARB po, dumating po sa amin yung mga fuel subsidy. Well, una, malaking bagay po ito. Kami ho sa Lalawigan, nakatanggap na kami una nung rice program, no, na 64 million. At sinimulan na rin namin pamamahagi at malaking bagay ito lalong-lalo na sa mga naghihikahos nating mga kababayan. At pangalawa, ngayon naman ho, yung bawat barangay makikinabang program at kasama rin natin ho yung Pangulo ng Liga ng mga barangay. At alam naman natin matagal na itong inaantay ng ating mga kabarangay dahil malaking mga estudyante, bilang ng estudyante ang makikinabang dito. And in fact, yung ilan sumama, ganon ka-excite ang ilan at sumama talaga sila rito. At pang iba naman ho doon ay gagamitin nila sa bahagi ng kanilang transparency program para sa kanilang pamamahala sa loob ng kanilang mga barangay. Ito ay malaking bagay ito at malaki ang impact nito, hindi lamang sa aming lalawigan, kung hindi sa buong Bangsamoro. Isipin nyo na lang ho, first time ho ito sa history na nagkakaroon yung programa, lalong-lalo na yung na hindi lamang ho na kami sa lalawigan ang nakikinabang, mga syudad, kung hindi pati yung mga barangay natin sa liblib na lugar ay makikinabang dito. Kaya dahil dito, malaki ang ating pasasalamat sa ating Pangulo at tingin ko ho itong programa na to dapat ito ang nasa tamang direksyon dahil ito yung direktang pakikinabangan ng ating mga kababayan. Yay. Well, una, hinihikayat natin sila na tiyakin na mapapakinabangan ng ating mga kababayan at syempre alagaan nila ito paano maging sustainable sa kanilang kabuhayan at pamamahala sa kanilang mga barangay. So tingin ko yun din ang mensahe ng ating Pangulo kanina sa programa, na tuloy-tuloy yung programa. Pero syempre dapat talagaan natin at tiyakin paano maging sustainable, na magiging kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan. Functions. Today, we will witness concrete intervention from livelihood, assistance, housing, education, healthcare, agriculture, transportation,
disaster response, and social protection to infrastructure and land reform. These are not merely government projects. They are investment in the dignity and future of every Bangsamoro family. Also, sir, Mr. President, our ministries are serving their beneficiaries at respective services booth in the Bangsamoro Government Center. Together, we can work towards a better future for everyone in our region. Ilan lang po ito, ilan lang po yan sa mga serbisyong publiko na hatid ng inyong BARM government. Sa BARM government, we prioritize public service. We prioritize our people. Sa BARM government, inuuna natin ang serbisyo publiko at uunahin natin ang kapakanan ng bawat Bangsamoro. I enjoin all the ministers in the BARM government to serve with purpose, to serve with heart, and to prioritize the welfare of our beloved Bangsamoro people. We should be with the vision of our President, His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos, to promote inclusive and accountable governance. Together, we will work as one Bangsamoro people para sa mas matatag na Bangsamoro at para sa bagong Pilipinas. Ang inyong Bangsamoro government sa anumang pagsubok ay patuloy na kumikilos upang agad na may pamahagi ang kinakailangan tulong at suporta sa ating mga kababayan na apektado ng anumang kalamidad tulad ng dumaan na bagyong Inday at mga lindol. Ito sa patunay na ang Bangsamoro government ay laging handang umalalay at maghatid ng tulong na sa mga nangangailangan sa loob man o labas ng Bangsamoro. This was manifested, Mr. President, during the struck of Lindol sa South Cotabato. The BARM is the one who respond first to the calamity, and in fact, we are the one who nagpatayo ng Incident Command Center sa General Santos City. Hawak kamay tayong lahat na itaguyod ang matatag na Bangsamoro at ng isang mas malakas at mas inklusibong bagong Pilipinas. Tingnan nyo mga kababayan, kung gaano ka-hands-on tumulong ang ating mahal na Pangulo. Lanao del Sur, South Cotabato, Marawi. Grabe na ito mga kababayan. Antindi. Oh, 'di ba? Araw-araw ang Pangulong nagtatrabaho. Kung saan-saan nagpupunta. No? Yan ang totoong isang leader. Pumupunta sa mga lugar na talagang nangangailangan ng tulong. Oh, yan. Ang mga taksis natin, nandyan na punta lahat. Oh, hindi lang dyan, kundi doon sa iba't ibang lugar. Nakikita natin yan, di ba? Taliwas doon sa mga pambabas, paninira ng mga kalaban. You see? Kayo ba nakikita nyo yung mga past admin na ganyan ng mga Pangulo? Kung saan-saan pumupunta? Wala. Si PBBM lang ang mayroong ganyang malasakit sa kapwa. O sa Bangsamoro yan guys Hindi lang yan sa isang lugar Kung napakinggan nyo talaga ito mga kababayan, talaga naman ang dami sa iba't ibang lugar. Hindi ko na isa-isahin. Ang importante yung Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Marcos Jr. Talaga namang tudo talaga yung tulong niya sa ating mga kababayan sa Muslim sa Mindanao. Kaya mahal siya yan ng mga Muslim except lang yung iba. Only few Muslim are not support him, but majority of Bangsamoro talaga namang talagang mahal nila yan. Dahil alam nila kung gaano ka malasakit ang Pangulo sa kanilang nasasakupan. Talaga naman, oo. 'Di ba, mga kababayan? Saan kayo makakita niyan?
Ganyan ang Pangulo ng bansa. Siya puro trabaho araw-araw. Yung iba naman, puro paninira. Kaya nga, to God be all the glory. Kasi mayroon tayong Pangulo na ganito, na talaga namang puro sa kapakanan lang ng taong bayan ang inaalala. Kasi ramdam niya, nakikita niya rin sabi niya nga sa video niya noon, lumaki siya talaga na hindi nahirapan. Kaya pinagkaloob sa kanya ng Panginoon na siya ay tatakbo sa pagkapangulo dahil masolusyonan niya kahit papano yung mga problema. O ayan, tinupad. O di ba? Yan ang totoong pangako. Hindi napako. Mga kababayan kung ito pagkaloob ng Diyos gawing prime minister bakit hindi naman? See? Hindi ko na iparinig mga kababayan yung yung salita binabanggit kasi ang bawat lugar kasi nga baka makipiright tayo. Kung nakikita nyo sa ating screen, nandiyan na lahat sinortcut ko, napakarami yan guys, as in grabe talaga ito si Pangulong Marcos Jr. Kaya yun sa mga yung mga sa budget of treasury natin, talagang nakamonitor ang Pangulo. Talagang bawal ang kurakot sa kanyang pamumuno dahil kung hindi, lagot ka. Kulong ang abutin mo. Oo. Sa DOF, ay nako. Sa Bangko Sentral, ay nako, nakamonitor ang Pangulo. Kala nyo guys bawal ang korupsyon sa kanyang pamumuno. Tingnan mo naman, ang daming pinakulong, di kayo naloka. Dekada kasi na ang pagnanakaw sa kabanang bayan. Sa totoo lang, walang matapang na Pangulo na na magbunyag sa korupsyon sa kabanang bayan na matagal na, kundi si PBBM lang sa kabila ng lahat. Tinatawag siya daw mastermind sa korupsyon. Saan ka makakita siya nagbunyag sa mga salarin. You see, tinitira nila kasi siya ang pinuno ng bansa. You see, mga bes. Tapos dinidikit nila sa mga nangyayari in the past. Diyan kayo nagkakamali. Matalino yan As long as gumawa siya ng kabutihan, ay wala kayong masisilip talaga. As in, di ba? Wala kayo talaga masisilip sa kanyang kabutihang kalooban sa ating kapwa na talagang tumutulong. Di ba? Yan sa bar niyan guys. Ito. Cotabato City. Ay nako. Saan kayo makakita niyan? Nakakatuwa, as in guys, milyon na pera ito, antindi sa totoo lang, mga cheque, ayan kung nakikita nyo, di ba? Wow, antindi nito, Talaulan Bangka. Ay nako, shout out sa mga kapatiran natin mga Muslim. 232.8 million pesos. My gosh, ayan. Lanao del Sur naman ito with LMB President. Okay. 1,164. Ayan. Guys, and Shamina Musidan. Antin din ito. Sana all talaga. Kasama si SAP. Binabanatan si Pangulong Marcos Jr. sa social media. Pero ang sukli niya mga kababayan is yung tulong ng tulong sa iba't ibang lugar. You see mga beswa, ito naman tawi-tawi. Goes. Hala kayo guys, grabe na ito. Mr. President, marami naman magagalit sa inyo niyan. So I hope, itong mga milyones na ito na ibinigay ng pamahalaan, gamitin nyo naman po sa sa nasasakupan nyo sa mga proyekto nyo. Diba? Naku, wag naman sasayangin kasi pera ng buong bansa yan at ibinigay na sa mga mamayang Pilipino. Ika nga binabalik di ba? Yan milyones na naman mga kababayan. Ano ba yan? See? Ganun. Next we'll receive 444.2 million. Oh my gosh. Naloko ako. Maguindanao del Norte with LMB President Wahab Dalak Representative. Magkano ito? 21 barangays. Julang Bacarin 4, 1.15 goes. Grabe na ito guys. Pera pa more. Di ba? At least nakikita natin. 51 million pesos.
Oh, ito mga gobernador guys ang tumanggap. So sana yung mga pera na yan napupunta sa tama. Wala na po kayo masasabi kay Pangulong Marcos Jr. O ang tulong niya, tudo-tudo yan sa inyo. So sana ang pera na yan talagang mapunta sa dapat mapupuntahan. Hindi po sa bulsa. Ay naku, parang awa nyo talaga. Pinaghirapan po ng taong bayan. At yan ay ang Pangulo nag-manage. Alam niya kung saan niya dapat ibibigay yan. O ayan. Kayo guys ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Wow. Tapos na. OM grabe na ito guys ayan na. Mag-speech na ang ating mahal na Pangulo. Pakinggan nyo guys ang ating mahal na Pangulo Congratulations sa buong Mindanao. Wow na wow. Thank you to Special Assistant to the President, Secretary Anton Nagdomeo Jr. Please be seated. The Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. All the officials of BARM led by the Chief Minister Abdul Rauf Makakua, the Bangsamoro Transition Authority Speaker Mohamed Yaqub, and the other members of Parliament who are here with us today. BARM Ministry of the Interior and Local Government Minister Jordan Bayam, BARM Local Chief Executives present, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Wow. As we gather here today, we reaffirm the enduring partnership between the national government and the Bangsamoro government. It is one anchored on mutual trust, shared responsibility, and the firm commitment to our people. Together, the Autonomous Region of Muslim Mindanao and the National Government of the Republic of the Philippines, we are advancing a shared vision of a more peaceful, prosperous, and inclusive Philippines, guided by the belief that the strength of our nation rests on the well-being and the dignity of every Filipino. Wow, galing. Ayan In support of this aspiration, we have implemented the Bawat Barangay Makikinabang program, through which each barangay in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao will receive 200,000 pesos. Of the 200,000 pesos, 100,000 is allocated for educational assistance, recognizing that every child deserves the opportunity to learn and to realize their fullest potential. The remaining 100,000 pesos is designated for key priorities identified by local communities. The 100,000, the first 100,000 for what we now have come to call around the country presidential scholars. 100,000 will be divided amongst 5 presidential scholars in each barangay. Each scholar will receive the amount of 20,000 to help them in their studies, para naman ay matitiyak natin na sila ay makakapagtapos. At ito ay napakahalaga dahil alam naman po natin kung gaano kahalaga ang edukasyon, ang training, at parami ng kaalaman ng ating mga kabataan. Kaya ito'y tulong para matiyak na sa bawat barangay ay meron tayong matulungan kahit 5 lamang. Maumpisa natin kasi 5 lamang. At sa pamamagitan niyan, we will see that they will be able, with the new knowledge that they gain from their studies, they will be able, yung kaalaman na yan, will help them in their everyday life to help each of those who have been the presidential scholar, to help their families and to help their communities, and in that way, to help the Philippines. From April 8 to July 17, we already distributed nearly 7 billion pesos to 34,800 barangays nationwide under the BBM program. Complementing this initiative are the frontline services being delivered by the Bangsamoro government. There are 15 BARM ministries and offices here, led by the Office of the Chief Minister, that will turn over various assistance to you, at least to 1,000 of your local beneficiaries. While we acknowledge the significant progress achieved through the partnership between the national government and the Bangsamoro government, we recognize that our shared task remains of building a peaceful, stable, and prosperous Bangsamoro, and that work continues. Wow. In this regard, we enacted the amendments to the Bangsamoro Organic Law
following the Supreme Court's ruling on the territorial composition of BARM. These provide the necessary legal and administrative adjustments to ensure an orderly, credible, and inclusive electoral process. Consistent with this objective, the first Bangsamoro parliamentary election was rescheduled to the second Monday of September 2026. We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming September, and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Wow. This provides the BARM government sufficient time to implement the court's decision while upholding the autonomy and democratic aspirations of the Bangsamoro people. Our commitment also extends to preserving the religious and cultural traditions of our Muslim brothers and sisters. Through the Iftar program, we ensure that socio-cultural and socio-economic initiatives reach communities in ways that are respectful of their faith and of their traditions. From January 2025 to May 2026, we provided social and basic services, including relief assistance, burial assistance, medical missions, to more than 18,200 beneficiaries. Over the past 2 years, we have also extended assistance to more than 26,800 Hajj registrants. Moving forward, this administration remains steadfast in pursuing reforms that enhance the quality of life of every Filipino, that strengthens the foundations of our economy, and to ensure that no community is left behind. In line with this, we also call upon every Filipino to become an active partner in this shared endeavor. Maximize these opportunities to safeguard your health, to strengthen livelihoods, and to contribute to the continued progress of your communities. Together, let us build a bagong Pilipinas where every Filipino lives with dignity, realizes their aspirations, and shares in a lasting peace and in inclusive progress. Maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang BARM! You see, mga kababayan? You see? Alam nyo, sa nababasa ko, isa din sa mga dahilan kung bakit yung iba nating na kababayan ng Muslim namumundok. Because of yung kahirapan. There's no tulong from the government, I think, in the past Correct me if I'm wrong, It's my own pananaw or opinion, no? So I think itong ginawa ng Pangulo, no? Ginagawa niya lahat para lang mapaganda itong lugar na ito, no? Diyan sa BARM, no? Sa Mindanao, no? Na sana sa bawat tumanggap ng milyon-milyon na pera na every governors ay binahagian ng pamahalaan, sana po nagamit yan sa tamang paggamitan at nang sa ganun mabigyan din ng kaukulang trabaho or tulong at mapaayos ang bawat lugar, no? Nang sa ganun hindi na po mahihirapan yung mga nasasakupan nila tulad ng mga kababayan ng natin na mga MILF, mga Abu Sayyaf, di ba? Magbagong buhay na. Total naman solido naman po ang tulong ng ating mahal na Pangulo na sana po sa pamamagitan ng pagsasaayos ng kanilang mga bawat lugar magiging peaceful na, no? Wala nang away, wala nang mamundok. Yan po ang isa sa mga layunin ng ating mahal na Pangulo, no? Na wala nang away, peaceful na lahat. Hindi tulad ng mga nakaraan if you remember guys, yung sa 44 ang kalaban nun talaga mga kababayan natin itong mga pero I hope hindi na maulit yun, Kaya nasa isang pinuno ng bansa talaga ang kapakanan din ng mamamayang Pilipino na kung paano niya ito magawa ng paraan para magkaroon ng pagkakaisa. Only the President, mga kababayan. Tingnan nyo, si Pangulong Marcos Jr., yung mga ginagawa niya. Yan po yan, sa aking opinion nakikita, kanya-kanya tayong opinion. So, maganda itong kanyang ginagawa, mga kababayan, para sa kapayapaan dyan po sa Mindanao. Sa pamamagitan ng tulong, lahat ng tulong ay talagang ginagawa niya naman talaga. Ito 4 days ago na,
Late ko lang na in-upload kasi super busy ako. Pero makita nyo naman guys ha, kailangan natin i-spread ito para nang sa ganun makita nila na ang Pangulo hindi nagpabaya. Sa barn talagang tinutukan niya. Ang daming proyekto dyan guys ha, hindi pa tapos yung iba. Kaya i-update natin yan. So yun mga kababayan, kayo na pong bahalang maghusga. Thank you guys for watching. See you again na may next upload. Abangan po ng Pangulo kung saan-saan na naman pumupunta yan sa bawat region talaga. Maraming salamat sa inyong watching. Follow me and likes guys. And of course, hit the button bell para lagi kayong updates. Okay? Bye 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 babus. God bless Philippines. There's more.